10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chapter 8. Mone gisulti din ang gisoon sa chapter 8, verse 1 o verse 2. Ingon diri ang katong dunay gitawag Bible nga NIV ang nakabutang diya sa title mga gisoon sa Roma chapter 8 is Life Through the Spirit. Kinabuhi pinaagi diha sa Espiritu. Okay? Ato na lang giskutan nga we are new creation. Napatay na ang atong daan nga pagkatao. Gilubong na dito sa tubig. Ang ato ang daan nga kalag nga makasasala dugay nang namatay. Praise God. Ang atong old self dugay nang namatay. Sa dihang atong gidawat si Lord Jesus. Sa panahon nga ato siyang gidawat. Nag-inolsulta, then surrender ta sa Ginoo, dayon nag-promise ta nga Lord, I will serve you. Tungod ni anak magisuon, gilubong ta kuyog ni Lord, gilubong siya sa namatay sa gilubong, kita pod namatay na o gilubong pud ta through baptism. We are buried in Him through baptism. Nga pagkawas nato sa tubig, bag-o na ta nga binuhat. Ang pagkatao nato wala na. Bag-o na tang binuhat. Sumala pa sa Roma Kapitulo 8, Life Through Spirit. Meaning atong kinabuhi na nata sa kinabuhi diya sa Espiritu. Guided by the Spirit of God. Our mind kinahanglan bag-o na siya. Mo-experience na po ta og mga butang langit nun. Kaya sa atong naka-experience ta unsa ang mga kalihokan, unsa ang mga panghitabo nining kalibutana, unsa ito makit-an, unsa ito ang madunggan. All of them credited sa atong soul. Experience sa atong soul, knowledge sa atong soul. Din sa kalibutan. Because we are children of first Adam. But after gidawat nato sa Lord Jesus Christ, different na ang atong kinabuhi. Kay ang first Adam napatay na. Ang kalag nato napatay na. Kuyog ni Lord. Gibanhaw na ta sa Ginoo pagkawas nato sa tubig. Ang atong kalag gibag-o sa Ginoo or nabanhaw o gi-renew or na-reborn or na-born again. Sa klase nga tawag anak mga kapatid. Pero about kang Paul, ingon si Paul, you are new creation. Na bag-o na tang creation, spirit inside, na anay eternal life atong kalag, then, ang ato na sad nga buhaton magisuon, after water baptism, we have to experience things in the Spirit. Because we are now living in the Spirit. Pabitan ingon si Paul, renew your mind. Basta sa renew. I-refresh. Or, sa uban pa, sa computer pa,
i-reprogram or sa atong computer, sa atong cellphone, kung lang ito dagan nga mga virus, manghanghang na itong cellphone, di ba ato ang gina-reset? Mas dili po na siya matawag reset, kaya kung atong i-reset, ato ang kinabuhi atong i-reset, mabalik tangan to sa pagkamakasala, kaya i-reset man. But i-renew, pag-uho na to atong hunahuna, atong mga butang atong nagian sa kaniadto, experiences na to sa kalibutan, ang pagsunod na to sa kalibutan, wala na to siya. We are now walking in a new way ni Lord Jesus Christ. Ingon si Lord, I am the way, the truth, and the life. Muna ang ato mga kinabuhi nga nangalagad ta sa Ginoo, dili ingon lang nga kanang sa ba, di lang ingon nga nibalaan ta sa atong mga silingan nga akan na siya, born again na siya. Dili lang diha. Dapat kita nga mga gianak na sa Ginoo, dapat we have to follow the way so sa Ginoo nga ato ang followhon, ato ang agion. Now, again, I will emphasize that we are different because we are already new creation. We are new creation. Ang ato ang kaliwata ni Lord Jesus Christ. Kung ato lang yun naintindihan unta ang tuan ni Lord sa tuat calling ni Lord, God is developing us to become a powerful person. We have authority, pero kanang authority kinahanglan ang atong i-exercise. We have to believe and we have to exercise so that it will be mo function. Now sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1 ingon diri migson. Therefore, ingon si Pablo, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Sa tanan nga mga midawat ni Lord Jesus Christ, sa tanan nga mga naghinulsol, sa tanan nga nagsurrender ni Lord dito sa cross, mga kapatid, napatay na ang ilang old nature. Napatay na ang ilang karaan nga pagkatao. Gilubong na ta diha sa tubig. Pagkawas na to, mga kapatid, ingon si Paul, now, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kita na natakang Lord Jesus Christ, wala na di natin i-condemn sa sala. Kana siya makasala, kana siya hukman sa Ginoo. Mayson, wala na. Nakalingkawas na ta. But remember, sa gahom sa sala, di na ta mamatay. But remember, there are also laws sa gibalhinan sa ato. Gikan sa kangit-ngit, gibalhin nga to sa kahayag, aduna po yung laws, ang kingdom of light that we have to follow. Dili po pasabot nga nabag-o na ta, nalawas na ta, nabag-o na ta, bali, wala under sa sin. Dili po pasabot mingson, nabasakon sa na itong buhaton, pwede na ta. Okay? Because we are not controlled by sin. Pag dili na ta control sa sala, nagpasabot magison, tanan nato ginahimo in line na sa kingdom of light. Kinabuhi nato matarong na, balaan, halang punon sa Ginoo, obedient ni Lord. There are laws that we have also to follow sa kingdom of light.
Nangingon din ni Pablo, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life, has set you free from the law of sin and death. Gipakawas na ta sa law of sin and death. But, kinsa may nag-free sa ato? Law of the Spirit who gives life. Si Jesus Christ. Siya ang naghatag nato kinabuhi. But, remember, the law of the Spirit. Ang nagbayad sa ato, si Lord Jesus Christ, gipalitan niya. Dayon, iyatang gipalit, gidalatan niya, nga to sa kahayag. Pagbalhin nato nga to sa kahayag, magison, we have to live according to the law of the Spirit. There is Spirit inside us, and that Spirit, new soul. Dapat ang ato ang ma-develop sa ato ang memory sa atong soul, mga butang nga spiritual. That's why we have to exercise our faith. We have to work. Kasi dihang mo trabaho ta diya sa spiritual, we will be able to have spiritual experience. Pag doon natin spiritual experience, mga kapatid, it will be recorded sa ato ang new soul nga gibag-o sa Ginoo or gihatag sa Ginoo after sa water baptism. Because water baptism is the beginning of our journey going to the kingdom of God. Like sa mga Hebrews, nagitawag sila sa Ginoo, yung out sila sa Egypt, pero wala pa sila nakaabot sa yuta sa saan. Gipagawas pa lang sila sa Ginoo sa Egypt. Control sa power of sin. Kay ang Egypt magisuon nagrepresentar siya sa gahom sa sala. Pagawas na sa Egypt, they were guided by the Lord. Dagom o kanang haligi nga kalayo. Gi-guide sila sa Ginoo. Kung mo orong ang panganod, nagpasabot mga igsuon, orong po sila o lakaw. Stay sila ilahang itukot ilahang mga tent. Stay sila da pila ka adlaw. Sa diyang musugod nag-move ang dagom mga igsuon. Musugod nag-move, nagpasabot, palako na sila sa Ginoo. Hipos din sila, hipos. Kapag hipos sila, go forward sila. So, forward po ng dagom. Okay? Gigayahan sila sa Ginoo asa sa paingon. Kaya ang mga Israelites, wala sila kabalo, asa paingon. Sige, ato sila, unang ato sa Mount sa Mount Sinai to worship our God. Now, silang pagkawas Egypt, they are guided by God. Pero, sige bagolbol mga kapatid. Like us, we are now living in the Spirit. Sa dihang nakarawata sa Spirit of Life, nga gibolhot sa Ginoo mga kapatid. After, sa ako, I believe after baptism, God's Spirit ihanggi restore o ihanggi hatag sa ato. And we are now called His children. Now, ingon diri, gikuha na ta gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. So, ang kamatayon wala na sa tuwa, mga kapatid. We are now free. And we have eternal life. Pero, may pero. We have to follow the laws of the kingdom of light. We have to follow the law of the Spirit. We are now spiritual. Before, we are human, carnal.
all our desire is all about earth. Diba? Ang mga hunahuna sa una, nga wala nang alagad sa Ginoo, ilang hunahuna sa una, nga mangitag kwarta, daghan ng kwarta, mamalitag mga properties, mamalitag mga salakyan, mamalitag tugotag balay, nindot nga balay, ato pa eskwelahan atong mga bata. Diba mo na ato ang desire sa kalibutanon pata. Ako ato na ko'y parinti. Ako sang question. Tigorang na. Itaran na. 80 na. Kapit na mag-80. 70 plus. Ang iyang hunong kasing-kasing, napagyud sa iyang mga bata. Kung naa sa kwarta, yan ako nga. Kung naa kay kwarta o sa mga buhaton, sa akong palitag balay, ako ang bata. So naa itong mga hunong na nasa itong mga bilin. Dapat unta kita ang mag-enjoy kay tigulang na ta. 80 na, 70 na edad, dapat kita ang mag-enjoy. O ang mga anak na to muna ingon nga, di na nato na patrabaho ano to mama o papa. Uy, grabe, gikas na pagkagamay, ilatang gibuhi, hanton lang pagkadako. Laki po tang buhion. ako ang kinsultihan ako mga igsuon. Atong mama, grabe yan trabaho anak kagmay pata. Labi na ako papa, mag-igsuon namatay akong papa 11 anyos pa ko, grade 4 ko, eskwela ko diha sa Libo. Kanang karaan diha nga eskwelahan may gisuon nga likod sa barangay hall. Nga musulod ka sa Libo, sa Alimango, sa elementary, diri sa Tuo. Nga karaan diha nga mga rooms at baka na bag-o naman na wala pa na sa una. Diha ko grade 4 ko mga igsoon. Namatay akong papa. Kita na kong kahagos kong mama. Isugba lang kong mama og tinabaho. Para may buhion, pila may kabuok, 7 may kabuok. Hanto na lang, nadagko mi. God blesses us. Sige na lang ko kami gisuon. Atong mama, ato na lang papahulayon. Di na ito na patrabuhon. We will supply her. Siyang panginahanglan. It is time nga ato asyang bili kay kita ilang atimanon. It is our time to pay sa atong mother nga yatang giatiman gagmay pata. Pero ato pangutana atong mother, akong mama akong pangutana, lagi na siyang nuna. Iya gyapon siyang atimanon ang iyahang mga anak bisag dagko na. Kaya mo na nakabutang sa atong mind. Umingon nga, may na lang, mamatay ko. O kaparinti, mamatay ko. May na lang, nakimabilin sa kong anak. Pero ako sa giinan, ako sa giwalihan, padili mi sa tuogod sa ginuogod. Ang tuo sa Ginoo, pero naman sa ilahagod nga weighing ilang dalan, nga thinking that they are right. Matang maigson, ko nga, sako pa si Moha, di lang ko ma-mention na. Sako pa si Moha. You have to enjoy your life. You have to give your life to the Lord. Sa imong edad. Pero dili gid maigsoon kay ilang palantaw nila sa kalibutanon. Kang ilahang accomplishment nila, ilahang perfect accomplishment in life, dagan sila kwarta, dagan sila paperte, ilang ibilin silang mga anak. Material nga panglantaw sa kinabuhi. Wa niya nakitaan nga inig kamatay niya aduna si ato bangon sa spiritual side because aduna siya kalag. Kanang kalaga matobang na sa katapusang mga adlaw sa paghukom sa Ginoo. Wa na nila nakitaan. Og wa po na to na nakitaan sa una. Ako mingon ko migisuon sa una, wa na ko nakitaan kay ako enough naman. Nakabutang sa kunahon na kasing-kasing nga kinahanglan mahuman mag-eskwela kay ang akong mga manghod kimi tanan grabe experience na mas kinabuhi, grabe kalisod. Dinhi sa grabe kalisod. Agi gugog panghagdaw og asin. Di sa mga yap sa Libo. Human og kanang harvest lang asin kada hapon mas na mag-harvest, tuapo ko dito. Manghagdaw og asin. Makakuha po ko kanang usa ka plastic bag nga gamay, ibaligya, ipalit og bugas.
andunay ka nang mag-harvest og mga sa punong tuwa po ko dito maigsoon gaatang gamay pa ko ha pila pa itay ginagod pag man nag-harvest sa punong maniko po may lapok kay mulubong ko nung lapok lubong ko sa kung paa lubot nila makitaan hala hakop kumot dito sa mga tilapia may samtay mga bangros mga bangos nga wala nakuha sa pag-harvest nabilin salamat lipay kaayo maigsoon unya di pa daplin sa punong doon may ganang mga tawag na dumabot dito ang tubig sa dagat kalimot mo ko na pagkatpatan doon ay mga limaw-limaw dito ato may manikop mga isda palit bugas abot ko kinabuhi Pastor Boy nga namaliyak og mga mali og poto ako mama og papa kamo man mo himog poto nga kanang kamating kahoy malayo og poto sa merkado di sa Sarante di ko makalimot nga siguro ako kaon ato daen yung kuto-kuto ato mura ko nalipong sakay ko og motor gikan ko nagbaligya og poto ng buntag agi na ko diri paingon sa bureau mura mo ko nalipong lain yung paminaw mura ko matumba hilak ko unya dito sa motor hinghila ko ingon ko dad ako ng ospital hila jog mayo dad ako ng ospital kay mura mo kamatsuno na nakuratan ang mga nanakay sa motor mga pasahero sa unsa mga dong kinsa mga anak dong pirtigin akong hila kay gusto ko padala sa ospital kay lain na yung paminaw mura na yung mamatay mga ison kuyapon ako wala ko nila gihatod sa ospital gihatod ko nila sa mong balay mutana siya kinsa man kang anak kinsa man ni anak ni siya ba ingon sa anak na ni numer gihatod ko dito sa balay na mo sa lubo sa bureau di ko malimot ang mga experiences man anak na himugso sa akong kasing-kasing Pastor Boy pagkamatay sa akong papa wala pa ko sa Ginoo ko Lord o Ginoo gusto ko nga kanang makahuman og eskwela para matabangan ako akong mama o akong mga mangkon usa ko na makuhaon Lord gusto ko nga makahuman og eskwela nya akong mga pa-eskwela akong mga mangkon dili man po ko gusto magdato ako ala nga ma-change ang among kahimtang gikan sa kalisod ngadto sa pagkaarang-arang nga kung sa among gusto nga paliton makapalit rami gusto ko nga ma-change ang among kinabuhi sa akong mga manghod kaya nakita na ko ang kalisod sa akong mga magpapa mo na nakabutang sa kasing-kasing kapatid good future sa akong mga manghod mo na akong kondisyon ni Lord nga usa ko nimo kuhaon Lord ma-change na ang kahimtang sa akong mga isod o sa akong mama because of that desire mga kapatid sa akong heart ako ang giubanan og action I have plans then giubanan ako og action salamat ko sa akong iyaan nga namatay akong papa grade 4 iya akong gipa-eskwela maigsoon hangtod na human ko og high school sa Mount Carmel College Mount Carmel after that gikuha ko sa mama dito sa Cebu kaya namalhin naman ako mama balik man ko mama Cebu kaya taga Cebu man ako mama taga San Remigio wala naman sa papa so, dalamin lang ito sa San Remigio bilin ko niya diri kay graduating mo ko ato paabot sa Cebu maigsoon ang akong desire ilang taon ako kung maigsoon kung mama labasira usay gina dog-dog po siya sa mga labasira po nga kuan niya kaya kung mama hilumbo na maigsoon ang nasi unuhan niya
unsa ko pagpakaon akong 7 ka mga anak. Unang halin niya, inutang ra isda, unang halin niya, palit sugon kong manghod sa gamay. Palit bugas tugang pagkamay paluto nila, papangaon din mo. Ang unang halin ha. Gabi kalisod mo ison. But my mind, I want to change sa sitwasyon na mo. That's why, ang akong desire, akong kuyugan og aksyon. Eskwela ko. Trabaho og adlawan, eskwela gabi. Ug tuod man mag-ison, God grants my desire. Og kahuman ko eskwela, ang 5 ka tuig nga kurso, gihuman ko 9 ka tuig. Because of my desire. Grabe ang trials kinabuhi sa pag-eskwela mga kapatid. At along that way na kung kinabuhi, nabagtan ako sa Lord. Pagkabagat ako ni Lord mga igsoon, ako sa gidawat, kung nangalagad ko niya. O tungkol sa kong pag-alagad niya, misamot mga igsoon, ang akong desire to change my life. Napil na sa kong plano, ang akong pamilya, akong i-introduce ilaha, ang akong nabagtan, nga mas nindot pa sa kinabuhi. That's why, after mga pila ka mga months, misyonan ako kung akong pamilya, mga ison. Akong mama, mga ison ako. Word of God. Uli ko dito sa San Remigio. Dala na ko ang Word of God. Nato na yung panahon na day akong mama na kuan na atuan nag-iglesia ni Cristo sa 7 na ka adlaw. Pagsiyan ako dito sa pool, debate mis kong mama. Kay dapig naman siya sa iglesia ni Cristo. Kaya maragpito naman kasisyon siguro sila. Debate mis kong mama. Kay protect naman siya nga si Lord Jesus Christ Taura. Debate mi son pero irespetuhan ako masi ako mother ako simpre. Human na mag-istorya, yung ato ko sa baybay sa San Remigio, among balay, daplin man sa baybay. So it is war between darkness and kingdom of light. Ako, gibalhin ako sa Kinos kingdom of light. And I want to give them the life that I have. Nagihatag ni Lord. Ako i-share sa ila. Karon, grabe ang war, mga ison. So ang nitabo, yung ato ko ito sa baybay. Istorya ko ni Lord. Gabi mga siguro mga 7 nya hoy sa hangin dapat sa dagat nya balod. Istorya ko dito sa Ginoo mga igsoon. Lord, kabalo ka sa akong desire para sa akong pamilya. Karong gusto ko mag-usa mi sa mga pag-alagad ko. Akong mama, strong magid siya sa iglesia ni Cristo siya. So, wala ko laing mahimo, Lord. Depende nila. Pero, akong pangayoon ni mo. Nga mag-usa gid mi sa mo ang pag-alagad. Not my will, but your will. Ikaw ra gyud ang makasab, Lord. Kila ko dito dapat sa dagat mga ison. Istorya na sa Ginoo. Ako ra usa. Kaya ako mo pamaagi nga istorya ko ni Lord. Kanang istorya nga mandaw na asa sa tapan. Wala ko ga-pray, galuhod, gapiyong ang matag isang kamot. Dili lang ingon ana akong style nga magisulti ko sa Ginoo mga ison. O lingkod ko bangko. Tagaan ko bangko pud butang bangko lang nga bakante. Istorya na imi sa Ginoo. Bisag wala ko sa nakitaan. Pero akong giisip nga si Lord naglingkod sa bangko. Usahan na ini. Dito sa dagat, may lingkod ko atong may lingkuranan sa balas, sa balas. Istorya ko. Mao na akong istorya sa Ginoo. Gusto ko Lord pero ang imong pagbuot may matuman. If this is my trials sa akong kinabuhi sa pagpangalagad,
so be it. Pero may desire ko nga, unta kung pwede. Ang nitabo, Pastor Boy, pagbalik na ko sa muang murag among bangko, among balay, ang mong taas may silong, mag 3 steps. Dayon, usa pa din amo ang taas din, may extension sa ubos pa kusina. Ilingkod ko dito. Di istorya ko sila. Kalma ang istorya nga, ingko nga, sige di mangin mo sunod. Depende ninyo Ako lang, gusto lang kong mag-usata, pero depende ninyo. Kasi kung istorya, wala ko nabantayan, kasi kung istorya, mga isod. Dugay ko istorya, nibulong lang ko ng hilak namin sila tanan sa kong tubangan, akong mama, akong mga manghod, nang hilak namin sila tanan. Ako sa istorya, gihilak sa ko. Ang presensya sa Ginoo, mitabo na mo, mga isod, unya ang presensya, milapos pag dito sa bungbong, dito pag sa among silingan, nag-agaw na ko, then lingkod pa dito sa atubangan, naglantaw sa mga nakadungog sa ako ang istorya, yun na rabia. Hinghilak po sa dito. Piniti po ng hilak dito sa iyahang balay. Gamob yun ang presence ni Lord. Dayon, ingon ako, mama, sige dong, mong gusto, sige koyog minimo. Pwede na kulipaya, may isip ingon na koyog minimo. Sila tanan, baptize in the name of the Lord Jesus Christ. Except lang sa kong manghod. Nasunod ako, batuwa sa Cebu. All of my brothers and sisters, o ang mama, they were baptized. Then after that, my plans to change my life. Giunahan ko sa Ginoo, I will change your life from darkness, kuhauta ka, into kingdom of light. And after that, my plans, mga kapatid, more on the Lord, but my plans for my family still there. Pasalamat ako because there is God na nag-help na ako sa akong desire for my family. Kumanaman sila sa spiritual. Kung na yung mga time nga, di ko kabayad sa eskwelahan, ato ko sa presidente sa CIT. Di ko kabayad sa eskwelahan. Kaya, apiki. Siyempre, wag gagasto. Ya, sweldo sa akong trabahoan sa Gamaliel Sun Traders sa Galleon Trade sa Mandawi. Sa apiki ang sweldo. Okay kabayad sa eskwelahan. Ato ko sa opisina sa presidente. Hangyo ko dito, nagisulat ko promissory note nga bayaran na ako. Kuha lang ko exam, pero magkakwarta ko, ako lang bayaran. Mabagtan ako mga estudyante, Pastor Boy, nga maghilak gikan sa opisina sa presidente sa CIT. Bayaran sila sa presidente. Kaya lang silang pabayaron. Pero ako, kuyawan po ko. Ko, Lord, basi bulibaran ko, Lord. Wala yung kimihima ni Lord. Ikaw yun akong sandigan, Lord. Ikaw yung istorya, Pero kailan naman ato ko dito, Lord, tabangin nyo ko nga kakuha ko exam. Suod ko sa pisina. Nanaman siya sekretary. Siya nga, sa makadong. Iko nga, hangyot ako, sir. Permasuri note ni sir, diha. Sa president. Sana. Sigurado juga ang palibaran dong kay daghan na lang ano din palibaran sa presidente. Moto nga wala gyud hilom ko tisingan na nako sir. Moto nga paggawas nga mga estudyante nang hangyo pod. Pagpahid po sa mga mata. Suhod ko dito. Pero wala nagsan ko nako sa Ginoo pastor. Ingon na itong presidente. Siya nga sa may ato. Dilo-dole ko sa sulat ko, sir. Hangyot ako, sir. Muna, siya nang gikuha ang sulat, may basa niya. Pag mo nagbasa, lang doon sa kuha. Basa, kuha sa bulpin, pirmahan niya. Huwag na istorya. Pirma niya, meaning approve. Pero tinakulipaya, may ison. Di ilang kausa kaduha nga promissory note. And I believe ang nagtrabaho tanan is my God. Si Lord Jesus Christ. Because He knows
bisan may trabaho ko, mga kapatid, kung may tawag ang Ginoo nako, paadaon kong bukid, ginaadto lang kami gison, gibiyaan ako ang trabaho. Because my priority in life is the Lord Jesus Christ. Biyaan akong trabaho. Bisa na kinahanglan ng kwarta, pero kay gisugo man ko sa King of the Kingdom of Light. I have to follow Him. Manang ato ko bukid, gilakaw-lakaw na ko ng kapyuan, kabasyangan, sa Cebu. Ato na ko ng kapyuan, mga gisuon nga grabe pang lasang. Nga daghang istorya nga ato kredito brad, na ay aliwas dito nga puti, nga mangatang og tao, mga mugno og tao. Alam mo kung na mahimo, alam mo kining choice, sugop mo sa kinapatuon ko dito. So I have to go. Ako ra ko sa aming gisuon. Biyaan akong trabaho. Pero panahon sa akong panginahanglan, God provide. Muna nga sa grasya sa Ginoo, gikuha ko na gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. The same time, gitabangan ko na sa kuang material nga mapanginahanglan, nakaman sa eskwela may gison, na-eskwela lang ako mga manghod, o karon kita na ko nga na-change na ilahang life. Ilahang mga material nga mga panginahanglan na-change na. Karon, my mother is enjoying our support sa akong mga igsoon. So, ingon ko nga, Lord, I am ready. Kung ako nimo, I am ready. Because akong pamilya, pwede na sila. Makasta na sa kong galingon. Paabot sa akong pamilya, another, tanto akong pamilya, Lord, akong pamilya na gini. I have planned for them. Then I ask God for them. And God grants my desire. And I am now ready to live kung gusto man ni Lord. Because my family, direct na kong family, mga kapatid, kung doon lang may ginagbay pang mga kulang, noon, napay gamay kulang, kung mga batang eskwela, and I believe nga si Lord ang nagpasal tanan. This is life in the Spirit. If we obey the Lord without hesitation, siya ang unahon, then God will supply all our material needs. And He will lead us to grow more and more in the Spirit. Because through Jesus Christ, the law of Spirit, who gives life, has set you free from the law of sin and death. Now, atong kawalan-on, resulta na sa sin and death. If we are in God's hand, we are blessed people. Blessed people. Blessing in this earth will follow if we are obedient sa atong Ginoo. Muna nindot may gisuon ang naata sa Kingdom of Light. If we are obedient ni Lord Jesus Christ, if we live a life through the Spirit, then our life is guided by the Spirit of God, and God will supply all our needs, both physical and spiritual. Nasabala pa ni Lord sa John chapter 4 verse 20, chapter 5 verse 24. Ni Lord, ingon si Lord, very truly, I tell you, my word, and believes in Him who sent me, has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. Diba nindot kaya nga promise sa Ginoo, mga kapatid? Nga gikan ta sa kangit-ngit, mibalhin at gibalhin ta niya dito sa life. Life eternal. But we have to follow
the laws of the Spirit because we are under the kingdom of light. Ang righteousness ni Lord, makita ni dapat sa ato because we are His children and we are in the kingdom of light. Dapat ang king diha, siya dapat ang magbuot og matuman. We have to follow and obey sa king nga mao atong Ginoong Dios. If we will follow Him without hesitation, then our life will become more blessings, more light emitting. Ga-emit ang light sa ato. Nga doon na yung mga tao nga madol sa ato, nga maluyahon, or unsa pa diya. There is light nga nag-emit, gagawas ato, nga paabot sa ila. God's presence. God's presence in us is abundant. Pag mudol tayo sa katao, kaistorya ta sila mabless. Because there is light that emits sa ato. There is living water nga gagawas. Nga anybody, nga atong mastoryahan, anybody nga atong mataparan, they will be blessed. And God's Spirit, mag-aabot sa ilaha mga igsoon. Mo na life nga gusto ni Lord Jesus Christ for us. And we will be able to become, o sa gusto sa Ginoo, if we will positively respond sa tawag ni Lord. We are not called to gather money, to gather treasure, to build something in this earth. We are called by God to build spiritual things in heaven, not in this earth. If you want to be victorious and prosperous, then live in the Spirit. We are spiritual. Inside this body is spirit. Spirit nga adunay eternal life. Our soul. Let us feed our soul sa Word of God. Puno na to ang atong kalag sa pulong sa Ginoo, o kanang pulong sa Ginoo nga atong nadungog, atong i-aplikar. Aron mahimo na siyang ato ang living experience in life. Para mo-grow ang atong kalag. More experience in the Spirit, more knowledge sa atong kalag in the Spirit. More tang nagpaduol sa atong Ginoo. Serving God is not going to church. Serving God is not building a church. Serving God is obeying His commands. Is surrendering ourselves sa kingdom of light. Dagan man to tang gitukod ka mga churches. Dagan tang gipangwalihan. But our life, relasyon nato sa Ginoo, pretty pong layo because we are not living according sa righteous na kinabuhi. Kapatid, mas manago atong pag-alagad sa Ginoo is not building a church building. Is not building an organization. It is following the King of the kingdom of light. There is only one church. Church ni Lord Jesus Christ. O ang member sa church ni Lord Jesus Christ, obedient members, obedient people of God. Nga ang naa silang hunahuna kasing-kasing si Lord Jesus Christ. Wala na sangit sa organisasyon. Wala na sangit sa ilang organisasyon o silang building.
Wala lang itag nindot og simbahan nga building. Ay lang gapangita presensya sa Ginoo. Ang uban nangitag nindot nga simbahan, nangitag dagko nga simbahan, katedral nga simbahan, daghang mga member. Dili na mao magison. Dapat nato sa kusa gipangita nato ang presensya sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo nga mubag-o sa atong kinabuhi matag adlaw. Nga dad-on tayo ngadto sa kinabuhi nga matinomanon, matinod-anon, obedient niya. Kingdom of light. I want you to become members of the kingdom of light. Citizens of the kingdom of light. Muna siya mga kapatid. We have to obey our King. King of the kingdom of light. Si Lord Jesus Christ. We are spirits inside this physical body. And that spirit, that soul, ang tag-iya na si Lord Jesus. We are slave of righteousness. Di lang slave mga kapatid. We are God's children. Nga ito ipakita sa creation. Not only in this earth, but creation. Entire universe. That takosta nga pagkatawgon nga anak sa buhi nga Diyos, balaan nga Diyos. Kita na nato sa itong kinabuhi, may isod. And we can do that. There is Spirit of God. There is presence of God inside us. Not just going sa church, but relationship nato sa Ginoo. There is no condemnation for those who are in Christ. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit. My law ang Spirit, my son, who gives life, has set you free from the law of sin and death. Wala na ta, di na ta under ng kalibutan na. Di na ta under sa sala. We have now power to control sin. Ang dili ta mahimo anak magison. Wala na, dili na ta kontrolon ni Satan ng bisag di ta gusto. Pusugot ta because we are under his control. We are now controlled by the Spirit of life. Dapat kinabuhi nato, batasan nato. Naanas kinabuhi nga matarong, balaan, obedient ni Lord. Sometimes, masipyat man tayo ako, di mo kumingon nga I am perfect. But may mga tayo, mga sipyat ko mga kapatid. Pero ako nang surrender ni Lord. Lord, I am still need your mighty hands to transform my life. Because I don't want this kind of attitude. But it is keep gisige siyang gabalik-balik. Lord, I want to be released. Give me more authority. Yung mga ma-overcome na ko na siya. Dapat mo na itong bahaton mga igsoon. Di kasi nagpamantay sa itong mga silingan, mga igsoon. Laing simbahan. Hukman. Di na maluwas ka na siya. Di na tinuod ang doktrina. Kapatid, dili na mao. Relasyon sa Ginoo. Dapat lang nga maplastar o sa primero ang atong beginning sa atong pag-alagad. We have to repent. We have to surrender sa cross. We have to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Muna itong mabasa sa Bible. Apostolic teaching. Kung mana imong gisunod, then your life. Follow the laws of the kingdom of light. Obey sa atong King nga mao si Lord Jesus Christ. Because you are now transferred to the kingdom of darkness nga si Satan mao ang ruler, to the kingdom of light nga si Lord mao ang ruler. Sa una slave ta sa kingdom of darkness. Pero karon slave ta sa kingdom of light. Pero ingon si Lord, you are not just a slave. You are my disciple. You are my children. Dili na ta tagakalibutan may son. Spirit inside this body, inside your body, your soul.
is now under the kingdom of light. That's why, rule your body. You have to rule your body. Our body, naadiri ang sinful nature. Kining physical body. We have to rule. Ingon sa Lord, rule over it. Sin's light at the door. We want to have you. But you have to rule over it. Di tayo mapakontrol sa itong body, mga kapatid. Dapat pakontrol ta. We have to obey the law of the Spirit of life. Okay? I hope na inyo na nasabtan mga igsoon. Pangalagan sa Ginoo. So, because this is life. Kung seryoso ta sa atong trabaho para sa ato ang physical life, ato pong dagkong hatagan o dako kaayong pagtagad ang atong spiritual life. Not only getting money or whatever in this earth, but more on ta ngadto sa spiritual. This is life. Eternal life. Muna siya maglungtad hangtod sa hangtod. Eternity. Eternal life with the Lord. Di ba, nindot ni kanabuhi, may ison? Ato na tayo eternal life. Unya, koyog tas Ginoo. Makita na to ang iyahang trono. Kita na to ang amahan dito sa heaven. Eternal. No worries in life. Happiness, joy in life. Eternal with our Creator. Compare sa mga material nga butang atong giunan nining kalibutan na nga adunay limitation. Life in physical, mamatay ni mga kapatid. Now karon, if we are God's children, but we are disobeying His laws, we are not submissive sa kingdom of light, sa laws of the Spirit. O sa may metabo na ito, mga kapatid, what will happen to us? If we call ourselves God's children, but wala ta nagpa-under sa laws of the Spirit, sa kingdom of light, we are still the one who control our will. What will happen to us? Number one, you will be left behind. God will not allow people who are disobedient to be with Him in the spiritual realms, in heaven. If we are disobedient ni Lord, you will be left behind. Dili gusto sa Ginoo nga may tabo na po at tabo ni Satan. Gibuhat ni Satan dito sa heaven. You will suffer. You will experience great tribulation. Dagko mga linog, mga tidal waves, mga hagbong ang magbibituon to sa langit. You will experience this kapungot sa Ginoo sa kalibutan. Then, mga kapatid, kung magpamarka ka, wala kay tsansa. Now, paabot na sa white throne judgment, after 1,000 years, sa millennium, God will resurrect you. Banahon ka sa Ginoo, pero dito na sa white throne judgment. Kasi na matobang na ka sa trono sa Ginoo, basahan ka sa book of life. Ilang taon niya sa book of life, kung naabay mong pangalan. Siyempre, gidawat ng mga Ginoo, buhi pa ka, tuwa dito mong pangalan. You are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Tuwa dito nakarecord na tanan. Pag ingon si angel nga Lord, naadiri ang pangalan niya sa book of life.
So ingon si Lord, ablihi ang libro sa binuhatan para niya. Pakita niya yung binuhatan. O nga nung wa siya nakakuyog sa rapture. O nga nung diri siya natubang sa white throne judgment. Pakita siya ang iyang binuhatan. Basahin siya siyang binuhatan. Revelation chapter 20. Book of life and box of works. Unsa man ning box of works? Mga trabaho ni sa mga Christian, sa mga midawat sa Ginoo. Katong wala midawat sa Ginoo, wala to sila yung mga book. Kaya pagbasa sa libro sa Kinabuhi, pag wala dito ang pangalan, sa Revelation chapter 20 verse 15, kung wala dito yung pangalan, di na sa basahan sa Book of Works. Automatic na siyang ihagbong sa linaw nga kalayo. Wa na siya reference siyang life. Kaya wala siya pangalan sa libro sa Kinabuhi. Automatic na siyang ihambog sa linaw nga kalayo. Muna ka mga nabinaw karon, kung dili mga lagad sa Ginoo, kung ang proseso sa inyong salvation dili siya apostolic o dili mabasa sa Bible ang process sa salvation, peligro mga kapatid. Pero kato yung wala nang alagad sa Ginoo, sa saan to gwali, di mga alagad, mga parenti na to, di mga alagad, office mate na to, itong walihan, dili mga alagad, wala, malista ilang pangalan sa libro sa Kinabuhi. Malista lamang atong pangalan sa libro sa Kinabuhi kung nahimugso ta sa spiritual. Kung gipanganak ta sa spiritual, kung natao ta pag-usab din sa spiritual. Nalubong na ang atong daang pagkatao. Pag nalubong na atong daang pagkatao, inikawas na sa tubig, bagong binuhat ta, then it is recorded sa civil registrar in heaven. Kung doon na civil registrar din nga tanan ipanganak i-rehistro sa civil registrar para maka-enjoy siya sa mga privileges ingon nga Filipino citizen. Then there is also record in heaven sa mga pangalan nga nahimugso in the spirit. Para pagbasa dito, tuwa dito imong pangalan, Lord, it is recorded in the book of life. Nahimugso na siya sa spirit, sa spirit. No, kung dili ka mga lagad sa Ginoo, di mo dawaton si Lord Jesus Christ, dili ka mo undergo sa proseso sa salvation, pagkamatay nimo imong kalag, pagbasa sa libro sa Kinabuhi, wala ka dito, ang giingon sa Biblia, kalinaw nga kalayo. Pero kung Christian ka, pero badlunganon ka, wa ka mituman sa sugo sa Ginoo, doon na ka imong kaugalingon nga, kabubuton, di ni mo isabit nga sa Ginoo, kapatid, ikaw, white throne judgment. Muna paglantaw Ginoo, nada iyang pangalan. So, sige, ablihi po na iyang libro sa binuhatan niya, para di siya magmahay, para kibalo siya, anong wa siya nakakuyog sa rapture. Basahin siya sa mga binuhatan. Or ipakita niya iyang mga binuhatan. Muna pagbasa dito, di na sa mga bagulbol. Kaya yung ibasa dito, tinuod man. Di na sabi nga, Lord, dili ni tinuod, dili na. Because ang nakasulat dito, tinuod na tanan. Because Jesus is truth. He will condemn us sa mga pulong gagawas. Muna importante kayo nga sa atong gina-istorya, atong tumalon kay peligro. Doon ay mga time lang, hindi takatuman na mga panahon na. So, surrender nato sa Ginoo, patabang tang atong matuman. Kini mga Christian nga, wala nga to sa white throne judgment, nga adunay libro sa binuhatan. Inon ka nga, walang tawa, nga ka nakakuyog sa rapture, mo na imong gibuhat. Doon ay mga dates. Painaw naman kasi Ginoo. So, asa pa, may mapata. Si Lord na, depende na niya, kung sa bato niya sa white throne judgment. O sa iya isilot sa imo. Lina ba nga kalayo? O depende na ni Lord. Kasi siya mag-judge na to. Ako, di mo ka maka-judge. Si Lord di mag-judge na to. But it will surely happen to us. Will happen to us. Kung dili ta faithful sa itong pag-alagad sa Ginoo. Okay? Dapat. Bisag dili ta gusto, di ta ganahan. Siyempre, atong body, di piniganahan. But the spirit is willing. Atong espiritu gusto mangitag simbahan. But atong body, dili. So, kisa may mag-prevail.
atong body, di lang ta mangitag simbahan, di lang ta mangitag pamaagi nga mugro atong kalag. Because dili gusto sa atong body, di ta ganahan mo suroy-suroy, labi na dunay COVID. Kapatid, you have to stand, you have to win. You have to rule your body. Seek God. Find ways nga motubo imong kalag. Nga masunod din mo si Lord. This is life. Individual tamo ato bang sa Ginoo. O sama ato ang accomplishment, mga kapatid, dili kita makapamalik, dili kita makabalibad. Because it is recorded atong life. Wala nga, kung gusto kang matubang sa Ginoo sa white throne judgment, continue sa pag-disobey. Pero kung gusto kang kuyog sa rapture, nga ang kamatayon wala nagahom sa judgment, be faithful. Faithful na Lord. Okay? So, nako sa Romans chapter 8 verse 1 ug 2. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Sumala pa ni John, chapter 5, verse 4, polong mismo ni Lord Jesus, ingon siya, Verily, verily, I tell you, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. Mo na nindot may gisuon ko ng alagad ta sa ato Ginoo. Okay? Hopefully nga may nakuha mo nga mga pagtulunan. O kini nga pagtulunan, modalan din nato ngadto sa seriousness sa atong pag-alagad sa Ginoo.